Hello everyone! Kami nagbabalik at tulad ng ipinangako namin, muli ay kasama natin walang iba kung hindi si Bishop Bernardino Cortez ng Prelature of Infanta. Let us praise the Lord! Thanks. Sabay-sabay tayong uminom na ating mainit na tsaa. At alam ko na kayo ay patuloy na sumusubaybay kasi ang dami nating natutunan noong nakaraang Lunes. At sabi ko nga, panahon pa rin talaga ngayon ng muling pagkabuhay. So pwede pa tayong magbatian. Happy Easter! The Lord is risen! Hallelujah! So Bishop, madami kaming natutunan sa iyo noong nakaraang Lunes at ngayon sa ating pagpapatuloy, nais ko namang hiramin ang kataga ni Saint Augustine. So Bishop, maganda ito eh. Ang sabi daw po ni San Agustin, let your old age be childlike and your childhood like old age. That is, so that neither may your wisdom be with pride, nor your humility without wisdom. Wow. So, lolos and lolas, ha? Talagang play of words ito. Humility sa ating pagtanda, childlike dapat, pero yung childhood natin, dapat like old age. At mukhang napatunayan yun sa kwento ni Bishop nung nakaraang Lunes, nung sinabi niya na tinanong niya na ang sarili niya yung tungkol sa happiness at perfect happiness ang kanya natagpuan kasi nais niyang pasayahin ang kanyang minamahal, pero identified agad niya kung sino yung pinakamamahal niya. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. So Bishop, kumusta naman ang haba ng pagkapari mo no? 50 years. Kung kaming mga may asawa, struggling yon yung for 7 years, tapos masaya hanggang 25, pero it doesn't stop there. Patuloy ang struggle. So Bishop, yung mga crisis mo and challenges along the way, ano ba ang naging stronghold mo bilang pare? Yeah. So, lahat kaming mga pare ay dumadaan sa maraming pagsubok. Nung ako'y batang pare sa Laguna, mahal ako ng aking mga magulang, kaya ako ay tinanong, ano ang gusto mo anak? Anong sasakyan? Sabi ko sa aking ina, ako po ay maglilingkod sa probinsya. Mas practical po kapag jeep ang aking sasakyan. Kaya binili ako ng jeep. Meron akong jeep. At ako'y nandun sa probinsya. Natural lang kapag ikaw ay meron sasakyan, dala mo yung mga sakristan, maglalaro ng basketball sa isang parokya. At pwede rin gamitin mo sa sasakyan mo sa mga kaibigan, mga ganyan. No, ha? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung mutsaba ng isang barangay ay lagi kong kasama. Una ay katekista siya eh. Di, pagkatapos hanggang sa, medyo napapalapit na. Lahat naman tayo ay dumadanas niyan. Ang masasabi ko lang, minsan ako'y nag-Maynila, kasama ko siya, at kami ay napunta sa bahay namin. At ang aking ina, naobserbahan yun. Hindi siya nagsalita, ang aking ina hindi nagsalita. Nung ako'y nasa probinsya na, sa aking parokya, dumalaw ang aking ina, at kinausap niya ako. Ang sabi niya lang sa akin, anak, pari ka ha? Ako'y natutuwa. Sabihin ko sa iyo, ako ay babae. Alam ko ang kilos ng babae kung may interest sa isang lalaki. Sabi niya, hindi ko gusto nasasama sa iyo yung batang iyon. No, ha? Alam ko, baka masira ka. Well, talagang ang nanay namin ay napaka-lucid, naramdaman niya. At ang masasabi ko lang, siyempre ako ay makikinig sa nanay at yun, nagdadasal na bigyan ako ng lakas. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Talagang nahuhulog ka na eh. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang ibig sabihin ko, yung batang yon na may ama sa ibang bansa ay kinuha
kinuha siya, inilayo. Diyos mismo ang kumilos para maalis sa akin ang tukso. Ayan. Pero, yun nga, doon ako naniniwala talaga na kapag kumapit ka sa Diyos, gagawa siya ng paraan. Masakit, pero kung titignan ko ngayon, talagang sabihin ko, kay buti ng Diyos. Talagang mahal niya ako. At gusto niyang maging tapat ako. Ayan. So una, Bishop, may mga lilinawin lang po tayo. Para sa mga bagong henerasyon, hindi nyo alam yung jeep. Akala nyo yung jeep na pampasahero. Hindi po. Owner. Ang jeep na sinasabi ni Bishop at tinutukoy ay yung owner type. Yung bukas, pwede ka sumakay din sa likod, pero hindi siya yung kasing haba ng jeep. So nung araw, talagang yan yung parang four-wheel drive natin ngayon. Yun yung alam nyo, yung mga pambundok. Kaya doon pa lang ay humahanga na ako sa kwento ni Bishop kasi suportado talaga siya ng kanyang magulang, no? Kahit sa kanyang ministeryo as pare. Hindi lang siya sinustentuhan nung nagpapare, pero nung pari na, ang itinanong sa kanya ay kung ano ang kailangan, ano ang nais mo. At ang bishop naman natin, may pusong pang-mission talaga. Kasi pwede naman sabik pa yan at ibibigay naman ng magulang. Pero ang inisip niya ay yung kapaki-pakinabang sa magiging assignment niya. At nagkataon na ang kanyang area ay, ano ba yung unang... Kalayaan, Laguna. Malayo ba yun, Bishop? Well, kung ngayon sa mga sasakyan, almost 2.5 hours lang yan. Pag walang traffic, mas mabilis, no? Kasi ang mga alam namin mga Laguna, yung mga San Pedro, malapit Calamba, lang. yan yung mga Lagunang alam namin. Siguro magandang ibahagi sa inyo. Ang si Nanay Feli, nagbigay sa akin ng jeep, no? At nung ako na seminaryo, siya nagsusustento. Meron ding isang katangiang hindi ko makakalimutan sa aking ina. Nung ako ay batang pare, siyempre, umuulan, mainit ang araw, nagkasakit ako. Nagkasakit. At siyempre, hindi ko naman iistorbohin ang aming nanay, si tatay. So, ako lang mag-isa sa kumbento. Pero nakapagtataka, dumating ang aking nanay. At ang sabi sa akin, anak, may sakit ka, kaya ako nandito. Narito ako para ipagluto ka ng mga gusto mong pagkain at ikaw ay lumakas. Wow! Kung binabalik tanawan ko yon, iba pala ang ina. Sapagkat nanggaling tayo sa kanya, meron siyang pakiramdam kung talagang nangangailangan tayo ng mga anak niya. Hindi ko maipaliwanag, pero yan po ang katotohanan. Nagkasakit ako, dumating siya, at ang sabi niya lang, alam kong may sakit ka, at narito ako para ipagluto ka ng iyong masarap na pagkain, at gumaling ka at makapaglingkod ulit. So, bigyan din natin ng karangalan ang lahat ng nanay na nanonood. Let us praise the Lord. Salamat sa mga nanay at sa mga may pusong nanay. Hindi lang naman biological mothers, pero lagi nga sa mga kwento ni Bishop, pag binabalikan, yung tatay is a man of conviction. So doon niya nakuha, nahugot at pinag-ugatan ng kanyang pagiging maprinsipyong tao na paninindigan to be a man of integrity. Pero doon sa mother, parang yun na nag-sustain Bishop, nung iyong katapatan sa misyon hanggang dulo. Akala mo si Bishop pa nagmi-misyon, pero doble ang pagmi-misyon ng ina. Kasi tignan nyo sa bingid ng alanganin, bago pa mahulog sa trap of temptation, nakaabang na ang nanay. At mukhang ngayon ako naniniwala, Bishop, na hindi lang ito sa mga pare. Tayo sa ordinaryong buhay ho natin, may wisdom talaga tayong mga nanay. Yung bang may nararamdaman, Bishop, at hindi naman kataka-taka, hindi naman sa pagiging judgmental o nauuna pa tayo sa pangyayari. Dahil pinanggalingan sarili mong sinapupunan, saan man sila makarating ang ating mga anak, nasa malayo man yan,
merong nararamdaman. Tingnan nyo nga, nung nagkasakit ang mahal na obispo, hindi tumatawag. Wala pa namang cellphone nung araw. Wala pa. O baka nga telegrama, di tapos na yung buhay niya bago makarating ang mensahe. Pero ang ina, dali-daling pumunta sa kanyang lugar at doon ay naramdaman niya na kailangan ako ng aking anak. So palagay ko, lolos and lolas, titos and titas, napakatamis na balikan, hindi lang yung kinakaharap nyo ngayon. Napakagandang lingunin din natin kung sino man tayo ngayon, kung napakabuti natin ngayon sa ating mga anak at mga apo, mukhang may pinanggalingan ng lahat eh. Kaya nga ang tema natin ngayong Abril, ngayon sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ay misyon hanggang dulo. Bishop, paliwanag na natin na pag Easter Sunday, hindi lang natapos na yung ating mga tradisyon, kundi kino-commission mo kami uli, no? Ang simbahan ay nagpapahayo muli sa atin kalakip nung Easter Sunday. Ang magandang tignan natin ay sa liturgy, no? Sa liturgy, nung Easter Sunday, linggo ng pagkabuhay, ano ang sabi ni Jesus kay Maria Magdalena? Punta ka sa aking mga alagad, no? Bumalik sa Galilea, no? Bumalik sila doon. Na si Jesus na muling nabuhay ay nagsasabi sa kanyang mga alagad, balikan natin ang ating simula. At mula sa simulang yan, meron na tayong bagong pananaw. Ang aking espiritong ang magtutulak sa inyo ngayon. Kumbaga sa noon, ang espiritu nyo ay espiritu lang ng mundo. Kaya nahulog kayo. Ngayon ako ay muli nabuhay na, ipadadala ko ang Espiritu Santo at siya ngayon ang inyong magiging lakas para mula sa Jerusalem, dadako kayo sa buong mundo. Ayan na. Ganda. So, may continuity, Bishop? So, yung mission hindi na iiwanan, hindi napuputol. So, lolos and lolas, meron pa pala tayong mission. So, totoo ba yung Bishop? Minsan ang lolos and lolas nagchat-chat, no, sa chat box, sasabihin, kaya natuloy pa, nabuhay pa yan uli, binigyan ng second chance kasi may mission pa siya. Totoo yun. Paano po nagre-retire ng lolos and lolas? May mission pa rin po ba sila? Yan ang magandang bigyan natin ng kaisipan. Kasi ang gawa ay hindi lang yung kilos, no? Mayroong presence na kung tawagin, yung bearing, yan ay nagsasalita na rin. May kahulugan yan. Kaya kaming mga matatanda, no? Minsan, hindi kailangan kami magsalita na magsalita. Sa mga pari kung may problema, pumunta ka lang doon at umupo kasama niya. Kung siya napapaiyak, kung kaya mong umiyak, di umiyak ka rin. No? Yung presensya, nakapagbibigay sa kanila ng tibay ng loob. So, huwag sana po nating isipin wala na tayong saysay. Kundi yung ating presensya lang, nagsasalita na. No? Yung ating ang bearing natin, nakikita sa atin na tayo mahina na pero very joyful pa, nakikita pang kumikilo o hindi na makakilos, kundi doon sa mukha mo ay nandoon yung pag-asa at paniniwala. Malaking bagay na yan para sa mga kabataan. Yan. Ako'y naniniwala dyan. Yan. So, malaking bagay, Bishop, itong sinasabi mo, the gift of presence. Yeah. So, alam nyo, lolos and lolas, talagang wala tayong magagawa. Huhulas ang lakas natin. Huwag niyong hanapin na babalik yun. Yung dating kaya niyong gawin, o kaya yung kumikita pa ng malaki to provide for the family, parang may hangganan yon. Pero ngayon, yung sinasabi ni Bishop ay nakakaluha, no, ng mata kasi pag sinabi yung presence, totoo nga naman. Balikan ho ninyo yung mga buhay ninyo nung buhay pa ang inyong sariling magulang. Di ba kahit humatanda na at tinutulak nyo na lang ang wheelchair, pero ang tibay ng dibdib nyo kasi alam nyo may sandigan kayo. Tama po ba? Pero kayo na ngayon yon, kayo na po yun ngayon. Kaya magpakatatag
ang malaking regalo pala natin sa mga mahal natin sa buhay ay ang ating presensya. Yun na yung pinakamalaking support na pwede nating gawin. Pero Bishop, ikaw ay isa rin sa mga obispo na nagpapalakas ng loob ng sambayanan dahil sa gift of prayer mo, the gift of piety. Sure. Kasi meron kang pinapaliwanag lagi noon na if your prayer is right, then everything sige. will be right. Oo. Pwede ba natin ibahagi yun sa Sige. kanila? Ganito ang pangyayari. Nung kapanahunan namin, merong tinatawag na SIS, Summer Institute of Spirituality. Ang namamahala po nito ay si Bishop Labayen at saka Notre Dame de Vie. Yun po ay 5-week live-in seminar. Noon po ay diyan sa Novaliches, sa House of Formation ng Notre Dame de Vie. At yun po, bibigyan kami ng, sapagkat live-in, may mga time na reading, manual work, gagawa kayo, maghuhugas kayo, dishwashing. No? Siyempre, hindi nawawala ang prayer at misa. Spirituality ito no? At tapos yung happenings at documents of the church. No? Doon ko naranasan ang mga Carmelite spirituality, no? Si John of the Cross, Teresa of Jesus, and Teresa of the Child Jesus, yung tinatawag ng puso sa pusong ugnayan sa Diyos, yung silent prayer, na ang sabi nga ng founder ng Notre Dame de Vie, si Blessed Father Marie Eugene of the Child Jesus, ang sabi niya, look at your hand, put your hand in the water, it gets wet. Put your hand near the fire, it gets warm. So, expose yourself to God in silence. And mysteriously, you will be influenced by God. Ayan. Ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos. At sabi nga ni Santa Teresa, paglapit natin sa Diyos, isipin lang natin, minamahal tayo ng Diyos. No? Hindi na natin kailangan ng maraming salita, hindi natin kailangan ng mga ibang lugar pa. Just in yourself, feel the presence of God, God who loves us. No? And then, so that 5-week live-in seminar, nagkaroon ako ng experience diyan. Doon sa tinatawag nating contemplation, o tinatawag nating silent prayer. At totoong-totoo ang sinasabi ni St. John of the Cross. Once you experience God, it will haunt you. Lagi mong hahanap-hanapin yun. Babalik-balikan mo. Yun po, mga kapatid, kapag talagang nakaranas tayo nung dama mo ang presensya ng Diyos, mawawala yan. Hindi naman yan. Pero merong pagnanais laging balikan yon. At doon, bago matapos ang 5-week na yon, 5-week live-in seminar, doon nga ako nag-compose nung, yan nga, prayer is the test of everything. Prayer is the source of everything. Prayer is the driving force of everything. If prayer is right, everything will right. For prayer will not allow anything to go wrong. So, nandun, if prayer is right, kung tama ang panalangin, ano? So, ito hindi panalangin parang vocal, it's more on contemplative prayer, silent prayer. Ayan. Kasi siguro maunawaan nyo ito, hindi lang ito para sa mga mystic, mga monghe, mga mongha. Ganito po iyan. Nung ako'y batang pare nga, sa Kalayaan, may isang manang doon. Ang pangalan ay Kaetang. Kaetang, no? Lagi siyang maaga sa simbahan at siya ay nagurusaryo. So, ang misa namin doon, hindi kayo maniniwala, 5:45 a.m. ng umaga. At siya ay nandun na mga 5 hanggang 5:30, nandun na siya. Siya ay nagdadasal. Marami siyang mga nobina, ganyan, ano? Dadasal siya ng rosaryo. Minsan, nilapitan niya ako.
Father, magpaliwanag nga po kayo sa akin. Bakit ganoon? Ako'y nagro-rosaryo. Pero hindi ko po natapos. Dumating na lang, magmimisa na po kayo. Yan. Paano na yun? Hindi ko natapos yung rosaryo ko. Sabi niya gano'n, ano. Salamat sa Diyos, ako ay may background ng konti sa prayer, no? Ang sabi ko, ano po ang pakiramdam nyo? Nagkaroon ba kayo ng konsensya? Konsensya ba kayo? Hindi nyo natapos? Basta lumipas na lang ang oras? Sabi, hindi ho, Father. Ang gaang na aking pakiramdam. Kaya misa, ako po ay very active. Iyaan. Ang Diyos, kapag ikaw ay tapat, miski sa vocal prayer mo, o sa iyong devotion, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para mag-intervene at maramdaman mo. Wordless, hindi mo kaya i-articulate yung kanyang pakikiisa sa atin. Yun ang mga tinatawag ng mga mystic na contemplation. Ayan, napakalalim, no, ng mga sinabi ni Bishop. Parang malayo pa tayo lahat doon, pero hindi masabang subukan at ipagpatuloy, Bishop, no? Pagpatuloy non-stop. Lang. Kasi talaga naman yung rosaryo, hindi naman ho paramihan kung ilang rosaryo na dasal. Magandang paalala yun, Bishop. Ako naman as a layman na nagsasalita, na di ba hindi naman paramihan ho ng beads, kundi palaliman. Tulad yung si Kaetang, hindi nga niya natapos yung pagdarasal ng Santo Rosario nung oras na yon, pero itinuloy siya itinulay para maging mas maganda yung karanasan niya ng isang misa na ramdam niya ang presensya ng Panginoon. So pangkasalukuyan, si Bishop ay nag-aalaga, no, sa prelatura ng Infanta. Yeah. So ano ba, Bishop, ikaw ay 75 years old bilang tao, at doon ka aabutin ng iyong retirement kung meron mang retirement. Ano ba ang iyong magandang mensahe dito sa bayan ng Diyos ng Infanta? Ang masasabi ko ay ako'y nagpapasalamat kasi alam niyo, ang prelatura ng Infanta, nagsimula yan sa mga paring Carmelita. Yan po ang kasaysayan niyan. Yung prelature ay nagsimula ng, sabihin natin, ang mga GI na Amerikano noong panahon ng gera na pumunta rito. Pagkatapos ng gera, mga nagpare, karamihan sa kanila ay pumasok sa Carmel, naging Carmelite priest. At yung isa doon, si Bishop, una, pare pa lang siya, si Father Shanley, pumunta sa obispo ng Lipa. At sinabi niya na, kami mga Carmelites ay gusto magmisyon dito sa inyong lugar. Kaya pinakita ang mapa ng Diocese of Lipa noong panahon yung buong Quezon, Marinduque, Mindoro, ano talaga. Tapos ang sabi ni Father Shanley, sa pinakamalayo, pinakaliblib at pinakamahirap, magmimisyon kaming mga Carmelites. Ayan. At niya nga hinubog ang Infanta. At si Bishop Shanley ang una naging obispo ng prelature of Infanta. Pagkatapos ay si Bishop Labayen, Carmelite uli. At pagkatapos ay si Bishop Terona, Carmelite. Kaya ang Infanta ay magmamalaki na sila ay mayroon tinatawag na Carmelite spirit. At ano yung Carmelite spirit na ito ay ang puso at puso ugnayan sa Diyos. Na kung tawagin ng iba ay contemplation. At kung tawagin naman ng iba, ngayon ay ang silent prayer. Na sa katunayan, sa paghubog ng mga pari ng prelatura ng Infanta, sa seminaryo, araw-araw, meron silang 1 hour silent prayer. Yan. Bukod dun sa vocal, sa morning prayer, iba pa yung sabihin natin silent prayer na doon hinuhubog. Hanggat maaari ma-invite nila, maging part ng kanilang buhay, itong tinatawag nating puso sa pusong ugnayan sa Diyos. In other words, silent prayer. Yan.
just be in the presence of God. No? So, yun ang aming pinakapuso at yun ang masasabi namin pinagpapasalamat namin sa Diyos sa Prelature of Infanta. Ayan. So sa Infanta po ay very unique yan, yung Carmelite spirituality. At sabi nyo nga, bahagi po ng buhay ng mga pari, pati na rin ng bayan ng Diyos, itong silencing. Oh, silence. So parang naniniwala ko, Bishop, pagka pumasok po tayo dun sa sinasabi nating silencing, yung bang naging practice mo talaga, para bang mas kalmado yung espiritu ng tao. Kasi parang pinararaan mo kung ano ang spirito ng Diyos. Kaya lolos and lolas, gayahin natin yon. Pwede natin ma-imbibe. Kasi minsan po ay irritable ang lolos and lolas. Ang maganda ganito, Gaines, tingnan mo, maganda. Ako yung laking baklaran. Yung panahon namin, wala pa yung MOA. Yan ay puro... Mall of Asia. Wala yung Mall of Asia yan. Yan ay dagat. Kaya kaming mga bata, at least, nung bata kami, pag kami napasarap ng laro, ang ginagawa namin, naku, naloko na. Alas 6 na. Pagalitan tayo ng ating mga magulang, halika, punta tayo sa dagat. Punta kami sa dagat, ano? At nangunguha kami ng shells, yung mga... Tahong. Hindi taho eh. Yung tulya. Tulya. Mga tulya. Yan, no? At yun, pag uwi namin, lahat kami ay mayroon talang tulya sa isang tabo o sa isang batya, ganyan, no? At bigay-bigay sa nanay. At ang nanay, hindi na magagalit. Naghanap buhay itong... At anong gagawin ng aming mga nanay sa tulya? Ilalagay sa isang... langgana, o batya, o timba. Ang gagawin doon ay pasusukahin. Magdamag na nandoon, isusuka ang lupa ng tulya. Buhangin. Mabuhangin, ano? Talagang, ano? At pagkatapos, pag niluto yun, ang sarap na. Ano ngayon? Pinaliliwanag ko yan. Kapag ikaw ay nag-silencing, huwag kang magtataka. Ang unang gagawin sa iyo ng Diyos ay ilabas ang karumihan mo. Kaya iba natatakot tumahimik eh. Kasi pag tumahimik, naalala ko tuloy, nung ako nasa seminaryo sa San Pablo, nag-sequel ako. Nung hinatid na ako, ang sabi sa akin, Father, nakakatakot naman sa inyo. Seminaryo, kasi dumating sila, study time. Tahimik. Tahimik na tahimik. Nakakatakot. Ganun nga ang nangyayari. Kapag tumahimik ka, ilalabas ng Diyos ang dumi mo. Kapag nilalabas ng Diyos ang dumi mo, hindi para husgahan ka. Para ipadama sa iyo, mahal kita. Ayaw kong manatili sa iyo ang karumihang yan. Kaya inilalabas ko sa iyo. Ayan, pinakikilala ko sa iyo. Kaya pagkatapos na mailabas ang karumihan mo, huwag kang matatakot. Patuloy ka lang sa puso-puso ugnayan sa Diyos at doon ang hiwaga na madadama mo, mahal kita. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, mahal kita ang mahalaga. Yan ang Diyos. Pakikitungo sa atin. Kaya kahit anong sama mo, mahal ka pa rin Diyos. Wala siyang magagawa sa pag-ibig eh. Pag-ibig ang Diyos. Ayan. So, yun nga, yun, Dr. Gaines, yun ang napakaganda doon sa silencing. At naku, Bishop, napakarami pang pwedeng pag-usapan, pero nais ko naman ibigay itong huling pananalita mo, i-address ang bayan ng Diyos ng Infanta. Ang isa pang hiwaga sa inyong prelatura, Bishop, ay yung pagkakilanlan sa pagiging dukha. Sambayanan ng mga dukha. Sambayanan ng mga dukha. Ito'y nagsimula sa Vatican II at pinikap ni Bishop Labayen itong sambayanan ng mga dukha. Na kung susuriin natin ang katotohanan, at ito ay katotohanan din ng panahon ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus, ang kanyang panahon ay ginugol sa pakikiisa sa mga nasa laylayan, nasa mga dukha, sa mga sinasantabi, mga may ketong, sabihin natin, yung mga may sakit, tapos yung mga babaeng, mga pariseyo, ayan.
ito ang si Bishop Labayen, gawa ng Vatican II, na sinabi na ng Vatican II, the church must be the church preferential option for the poor. Kung maging tunay ang simbahan, meron talagang kiling sa mga dukha, sa mga nasa laylayan. At yan ang sinikap ni Bishop Labayen, na bagamat siya ay anak ng hasindero, ay talagang bumabad. Ang salita dyan ay babad, exposure. Madali mong sabihin, simbahan ng mga dukha. Pero ikaw ba ay nakikibabad, nakikipamuhay sa mga nasa laylayan? Yan. Kaya din po sa prelatura ng Infanta, napakalakas po ng MSK, yung pagmimisa sa mga iba-ibang pook, iba-ibang lugar, mga bahay-bahay, na mga mahihirap. Ito po ang minimithi namin. Madama ang dinadama ng mga nasa santabi at iparating sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Hindi naman pupunta kami ron para ganun, kung hindi para madama nila na mahalaga sila sa Diyos. Mahal sila ng Diyos. Yan ang sambayanan ng mga dukha para sa amin. Ano? Yeah. Maraming salamat, Bishop, sa hindi lang sa pagkakataong ito na nangusap ka sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Kung hindi, maraming salamat pagkat pinanindigan mo ang misyon na iyong pinasok, misyon na sinimulan mo at naging tapat ka una sa iyong ama, na kung anong sinimulan mo ay nandito ka sa puntong ito na hanggang sa katapusan ng iyong hininga. Tunay na larawan ng misyon hanggang dulo, si Bishop Bernardino Cortez. So tanggapin mo, Bishop, ang aming lubos na pasasalamat sa pagkakataong ito na ikaw ay nakadaupalad namin at yung words of wisdom mo sa lolos and lolas natin, pati na rin sa sambayanan ng mga dukha sa prelatura ng Infanta. So tayo ay babasbasan ni Bishop ng ating pangwakas na panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. So, Ama mapagmahal, narito po kami. Nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami po ay magkadaupang palad, magkaroon ng pagkakataon magbahaginan, at lalo't higit, mabuhay ang inyong presensya sa aming piling, madama ang inyong kalinga at pagmamahal. Patuloy po kaming gabayan, patuloy po kaming samahan, mag-alab sa amin ang inyong Espiritu, ang Espiritu Santo, na siyang aming maging patnubay at gabay. At pagpalain po tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord And give Him thanks. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo uli next Monday. Bye-bye! Salamat po. Thank you,